Ang story ng isang basurero na naging NBA superstar at NBA legend. Ang nakakabilib na from rags to riches na kwento ni Larry Bird. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Si Larry ay ilang pulgada na lang ang layo sa hindi kailanman pag-abot ng kahit anong tagumpay sa basketball. Noong dekada 70, nagtatrabaho si Bird bilang basurero sa French Lick, Indiana, at hindi niya kailanman pinangarap maging manlalaro sa NBA. Akala ko noon, magiging trabahador lang ako sa construction, nagbubuhos ng semento. Pagdating sa basketball, ang tanging gusto ko lang ay maging pinakamagaling sa aming high school team. Pero dahil sa kaunting swerte at isang coach na hindi sumuko sa kanya, naranasan ng mundo ang galing ni Larry Bird sa basketball. Naging pinakamahusay na shooter si Bird sa kanyang panahon, isang tagapagtanggol na madalas maliitin, at isa sa mga pinakamahusay na rebounder sa kanyang posisyon, habang kilala rin bilang isa sa pinakamatinding trash talker sa kasaysayan ng NBA. He just shook his head at me. He said, "Man, it's gonna be a up night for you." Minsang sinabi ni Pat Riley na kung kailangan niyang pumili ng manlalaro para tumira ng last shot para manalo ng laro, pipiliin niya si Michael Jordan. Pero kung ang buhay niya ang nakataya sa isang tira, pipiliin niya si Larry Bird. Ito ang kwento kung paano naging alamat ng NBA ang isang basurero. Ipinanganak si Larry Bird noong 1956 sa West Baden, Indiana, isang maliit na bayan sa tabi ng French Lick. Isang lugar iyon na may halos 2,000 katao na karamihan ay magsasaka. Pang-apat si Larry sa 6 na magkakapatid, ipinanganak sa isang mahirap na pamilya kung saan ang kanyang ama na si Joe ay trabahador sa konstruksyon at ang kanyang ina na si Georgia ay nagtatrabaho sa karinderya. Dahil hindi palagian ang trabaho ng kanyang ama, at dahil na rin sa pagiging isang alkoholiko ni Joe, nahirapan silang tustusan ang kanilang mga pangangailangan. Nakatira sila sa maliit na bahay at tuwing taglamig, madalas masira ang kanilang lumang pampainit, kaya nagyayelo sila sa lamig. Dahil sa kahirapan, madalas ipadala si Larry sa kanyang lola sa French Lick upang doon pansamantal ang manirahan. At ang pagiging mahirap ay lubos na bumigat sa kalooban ni Larry, at palagi niyang sinasabi na ang kahirapan ang naging pinakamalaking inspirasyon niya sa buhay. As growing up, you don't realize that you don't have anything because you never had it in the first place. You know, making some money and looking back, I remember all of it. And I don't want to be like that again. Pero ang naging tagapagligtas niya ay ang larong pampalakasan. Araw-araw ay bahagi na ng buhay nila ang sports. Wala ni isang araw na hindi sila naglaro, mapa-baseball, basketball o football man. Magagaling sa basketball ang kanyang mga nakatatandang kapatid. At sila ang nagtulak kay Larry upang subukan ang laro at naging dahilan ng kanyang kasigasigan sa kompetisyon. Madalas, ang mga nakakabatang kapatid ang nagiging pinakamahusay na manlalaro. Ang mga batang lumalaki na habol ang kanilang mga kuya ay natututo agad at nagkakaroon ng kalamangan kapag nakalaban na nila ang mga kasing edad nila. Mga 31 taong gulang noon si Larry, may taas na 6 na talampakan at timbang na 130 pounds nang pangakuan siya ng kanyang ama ng $20 kung makakapasok siya sa freshman team ng high school. Noong panahon na iyon, ang $20 para kay Larry ay parang 1,000,000 na, o baka higit pa. Kaya nagsumikap siya ng husto sa pag-e-ensayo. At laking gulat niya, natuklasan niyang mas mahal niya ang paglalaro ng basketball kaysa sa kahit ano pa sa mundo. Naglaro ako kahit giniginaw ako, masakit ang katawan, at pagod na. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko matigil ang paglalaro. Siguro, palagi kong gusto na sulitin ang bawat pagkakataon. At nakapasok nga si Larry sa freshman team, bagamat paminsan-minsan lang siyang ginagamit at kadalasan sa mga panahong wala ng saysay ang laban. Nang sophomore na siya,
Halos hindi siya nakalaro dahil sa tinamong pinsala sa bukong-bukong. Pero dito niya natutunan marahil ang pinakamahalagang leksyon mula sa kanyang ama. Mga 13 o 14 taong gulang pa lang ako noon at umuwi ang tatay ko na may pilay at namamaga ang kanyang paa. Kailangan niya kaming magkapatid para matanggal ang kanyang bota at kitang-kita ang sobrang sakit na dinaranas niya. Pero kinaumagahan, isinuksok ulit namin ang kanyang bota at pumasok siya sa trabaho. Malaki ang naging epekto noon sa akin. Hindi namin alam kung bali ba o pilay lang iyon, pero hindi niya maisuot ang bota. Kailangan pa naming tulungan siyang maisuot ito para makapasok sa trabaho. Para sa akin, napakadali sanang sumuko na lang siya. Pero alam niyang kailangan niyang pumasok. Mga 20 taon ang lumipas, humanga ang maraming tagahanga sa kakayahan ni Larry na maglaro kahit may iniindang mga injury at ito ay nag-ugat sa nakita niyang sakripisyo ng kanyang ama. Habang nagpapagaling ng sariling pilay at naka-crutches, araw-araw pa rin siyang nagsushooting sa driveway, tumitira ng 200 na beses bago pumasok sa paaralan. Kapag gumaling na ang paa niya bandang dulo ng kanyang sophomore year, biglang pinasok siya ng coach sa laro. At doon nagbunga ang lahat ng kanyang ensayo. Ang kumpiyansa ko, galing sa paulit-ulit kong pag-practice ng basketball, mag-isa sa loob ng maraming oras. Hindi ko lang basta kinuha ang bola isang Sabado at nagdesisyong makaka-score ako ng 40 kada laro. Ang preparasyong yan, matagal nang nagsimula bago pa yon. Sa huling isang minuto ng laro, naipasok ni Larry ang game-winning free throws. At sa kauna-unahang pagkakataon, lumabas ang pangalan niya sa lokal na dyaryo. Pagkatapos ng larong yon, sinimulan ni Bird na pakinggan at isapuso ang lahat ng itinuturo ng kanyang coach tungkol sa mga batayang kaalaman sa basketball. At si Larry ay nagsimulang iensayo ang mga kasanayang ito hanggang sa punto na naging obsesyon na niya ito. Pagbalik niya sa kanyang junior season, lumaki si Bird sa 6'3". May maayos ng ball handling at mahusay ng pumasa. Alam ni Larry na si Steve Land, ang senior nilang kakampi, ang bahala sa scoring at mas makakatulong siya sa team sa pamamagitan ng pagpasa, lalo na't gustong-gusto niya ang pakiramdam tuwing ang pasa niya ay nagre-resulta sa puntos. Pero napansin ng coach na puro pasa lang ang ginagawa ni Bird, kaya't tinakot siyang hindi palaruin kung hindi siya magsisimulang tumira. At nakinig si Larry, naging pangalawang top scorer ng team, may average na 16 points at 9 assists bawat laro. Sa puntong iyon, magaling na manlalaro si Bird sa high school, pero hindi pa siya itinuturing na pambihira dahil iyon pa lang ang unang taon niyang regular na naglalaro sa isang organisadong koponan. Walang nakahula kung ano ang mangyayari sa kanyang senior year, kung saan si Bird ay naging isang ganap na halimaw sa court. Malaking bahagi niyon ay ang kanyang pisikal na paglaki. Dahil sa summer, lumaki siya ng 4 inches at naging 6'7", ang pinakamatangkad sa team. Pero siya rin ang pinakamahusay na shooter, passer at ball handler. Nagsimula na rin siyang magbuhat ng weights at sa kanyang senior season, pumasok siyang may bigat na 185 pounds, 40 pounds na mas mabigat kaysa noong junior year niya. At sa kanyang unang laro ng season, sumabog si Larry sa 27 puntos, 21 rebounds at 7 assists. Sa ikatlong laro ng season, binasag niya ang record ng school para sa pinakamaraming puntos sa isang laro, 43 points, kahit natalo ang team. Pero pagkatapos ng larong iyon, nagka-epiphany si Larry na pagtanto niyang kaya niyang umiscore anumang oras na gustuhin niya. Makalipas ang ilang linggo, kumamada si Larry ng 55 puntos, 24 rebounds at 5 assists laban sa Corridon. At sa kanyang huling home game ng regular season, nagrehistro siya ng 54 puntos, 38 rebounds at 8 assists. At lahat ng ito, wala pang 3-point shot.
Sa kabuuan ng season, nag-average si Larry ng 31 puntos, 21 rebounds at 4 assists bawat laro. Pagkatapos nito, tinanggap niya ang scholarship para maglaro sa kilalang Indiana Hoosiers sa ilalim ng batikang si Bobby Knight. Gayunman, makalipas lamang ang 4 na linggo sa Indiana University, sobrang hindi masaya si Bird. Wala siyang pera, miss na miss niya ang pamilya niya, at pakiramdam niya ay na-alien siya at nangiwi sa laki ng mga tao at crowd. Financially, I couldn't stay. Okay. Reg, I just couldn't do it. Kaya umuwi si Larry sa French Lick at nag-enroll sa lokal na community college. Pero agad din niyang tinalikuran iyon. At doon, naging basurero siya sa French Lick. At mas masaya pa siya kaysa dati. Gustong-gusto ko ang trabahong yon. Nasa labas ka, kasama mo mga kaibigan mo, naglilinis, nagbubuhat ng basura. Pakiramdam ko talaga may nagagawa akong mahalaga. Ilang beses ka ba dadaan sa bayan nyo at sasabihing, bakit kaya di nila ayusin yan? Bakit di nila linisin ang kalye? Ako, nagkaroon ako ng pagkakataon na gawin yon. Nagkaroon ako ng pagkakataong pagandahin ang komunidad ko. At kahit tahimik at simple ang buhay niya, naglilinis ng mga bangko sa parke at nagtatahip ng basura, biglang naging magulo ang buhay pamilya ni Larry. Noong 1975, 18 pa lang si Bird nang magpakamatay ang kanyang ama at lubos siyang nasaktan. Pinili niya ang paraan kung paano siya mamamatay at ginawa niya ito. Nakakalungkot lang talaga na may mga taong may ganong problema. Sana nandito pa siya pero wala na. Kaya kinailangan kong ipagpatuloy ang aking buhay at sulitin ito gaya ng ginawa ng iba kong pamilya. Ganyan namin hinarap ang nangyari. Sa panahong iyon, hiwalay na si Joe Bird sa ina ni Larry at ang PTSD at pagkalulong sa alak ang pangunahing dahilan ng kanilang paghihiwalay. Patas ng patas ang kanyang bayarin sa alimony at utang sa mga nagpapautang at lalo ring nahirapan si Joe makahanap ng trabaho. Dumating siya sa konklusyon na mas makikinabang ang kanyang pamilya kung makakukuha sila ng pera mula sa insurance sa buhay. Tinawagan ni Joe ang dati niyang asawa at sinabi rito na hindi na nito kailangang mag-alala sa mga utang. Pagkatapos ay ibinaba ang telepono at nagpakamatay. Habang lumalaki si Larry, matalik niyang kaibigan ang kanyang ama. Madami silang oras na ginugol na magkasama at malalim ang naging epekto ng pagkamatay nito kay Larry. Bagaman pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng kanyang ama, muling pinahalagahan ni Larry ang sakripisyo nito para sa pamilya. At iyan ang parehong pananaw na bitbit niya sa tuwing maglalaro siya ng basketball. Sa panahong nagtatrabaho siya, Bill, ang basurero, nagpakasal si Larry sa isang babaeng matagal na niyang kilala. Ngunit naging kapalpakan ang kasal na iyon. At nang sila'y maghiwalay, nalaman niyang buntis ang kanyang dating asawa at ipinagbawal siyang makialam sa bata. Kaya mula 1975 hanggang 1976, sa murang edad ay tumigil si Larry sa 2 kolehiyo, nawalan ng ama at naranasan ang masalimuot na diborsyo. Sino ang makakapagsabi kung anong buhay ang naghihintay kay Larry kung hindi siya na-recruit ni Bill Hodges, ang assistant coach noon ng Indiana State University. Alam ng batang coach kung gaano kagaling si Bird at nagsimula silang magkaroon ng koneksyon sa pagsisikap ni Hodges na hikayatin siyang maglaro muli. Ngunit nag-aalinlangan si Larry dahil sa kanyang kabiguan sa Indiana University, sa kanyang trabaho bilang basurero at sa gusot ng kanyang pamilya. Pero hindi sumuko si Hodges at minsan ay pinuntahan niya si Larry sa bahay ng ina nito. Patuloy na kinukwento ni Larry ang tungkol sa isang kaibigan niyang magaling maglaro ng basketball pero walang nakakaalam dahil hindi ito nakapagkolehiyo. Sumagot si Hodges, "Oo nga Larry, balang araw ganyan din ang sasabihin nila sa iyo." Pagkatapos ng matinding linyang iyon, umalis si Hodges nang hindi man lang nagpaalam. 2 araw ang lumipas, tumawag si Larry at nagpasyang sumali sa Indiana State na tuluyang nagbago ng kanyang kapalaran. Kung hindi naging matiyaga si Bill Hodges, maaaring hindi na natin nakilala si Larry Bird. Buong puso kong pinaniniwalaan iyan.
Sa kanyang unang season para sa Sycamores, si Larry, na ngayon may taas ng 6 na talampakan at 9 na pulgada, agad pinatunayan na isa siyang basketball genius. Nag-average siya ng 33 puntos, 13 rebounds, 4 assists, 3 steals, at isang block sa loob ng 28 laro. Nang magsimula na akong maglaro, pareho lang din ang kwento. Alam mo na, maliit lang ang eskwelahan niya at hindi naman malalakas ang kalaban. Ayos lang yun, pero namayagpag pa rin siya. Sa kanyang ikalawang season sa Indiana State, nag-average si Bird ng 30 puntos, 11 rebounds at 4 assists at napasama bilang consensus first-team All-American. Balak ni Larry na bumalik sa Indiana State para sa kanyang senior season at ayon sa mga panuntunan noon, kailangang 4 na taon sa kolehiyo bago makasali sa NBA draft. Kaya noong 1978, wala ni isa sa NBA ang nag-iisip tungkol kay Larry Bird. Maliban kay Red Auerbach, ang general manager ng Boston Celtics. Alam ni Auerbach na walang superstar sa 1978 draft at naniniwala siyang magiging unang pick si Bird sa 1979 at hindi na ito maaabot ng Celtics. Pero dahil si Bird ay nag-enroll sa Indiana noong 1974 at tumigil lang makalipas ang ilang linggo, technical na kwalipikado siyang madraft. Gayunman, isang malaking sugal pa rin ang i-draft siya dahil pwede siyang muling sumali sa draft matapos ang senior season. Pero handang sumugal si Auerbach at gamit ang ika-6 na pick sa 1978 draft, pinili ng Celtics si Bird na ikinagulat ng buong NBA. Sa tingin ko, talagang nagsugal si Red dahil hawak niya ang ika-6 at ika-8 pick noong taong iyon. Gusto niya ako, pero bakit hindi siya naghintay sa ika-8 pick? Alam mo yon, bakit ako ang pinili niya sa ika-6 na pick? Pero ang nangyari noong 1979 NCAA season ay mas nakakagulat pa. Pinangunahan ni Bird ang Sycamores sa isang perfect season at umabot sila sa national championship laban sa Michigan State at sa star point guard nila na si Magic Johnson. Nanalo ang Indiana State ng 33 sunod-sunod na laro papunta sa finals at inspiradong-inspirado si Bird sa Final Four laban sa second-seeded na DePaul, nagtapos siya ng may 35 puntos, 16 rebounds at 9 assists, shooting 16 sa 19 mula sa field. Gayunpaman sa national championship game, nakaharap niya ang isang mas malakas na koponan. Mas atletiko ang Michigan State at palagi nilang tinatrap si Bird, kaya napilitan siyang kumuha ng mahihirap na tira. Nanalo si Magic at ang Michigan State ng titulo, tinalo ang Indiana State sa e-score na 75-64 kung saan tumira lang si Larry ng 7 sa 21 at nagtapos ng 19 puntos. Dahil sa hype na nilikha ni na Bird at Magic, ang 1979 NCAA Finals ay nagkaroon ng pinakamataas na television rating sa kasaysayan ng college basketball. At sa 35 milyong nanood, nananatili pa ring hawak ng laban na iyon ang record hanggang ngayon. Pagkatapos ng college season, kailangan pa ring gumawa ni Bird ng malaking desisyon kung mananatili siya sa Celtics o babalik sa draft. Unang bumisita si Larry sa Boston noong April 6, 1979, kung saan nagkita sila ni Red Auerbach at ng kanyang ahente upang talakayin ang kontrata. Nagkasundo sila sa kontratang nagkakahalaga ng $650,000 kada taon na naging dahilan para maging pinakamahal na rookie si Bird sa kasaysayan. Pero hindi siya nakaramdam ng pressure. Kung mabigo ako, mabibigo ako. Bumagsak na ako sa mga klase noon, alam ko na ang pakiramdam. At nang magsimula ang season, ginawa ni Larry ang pinaka-Bird na bagay, ang hindi mabigo. Mula sa 29-53 record noong 1979, umangat ang Celtics sa 61-21 noong 1980, ang pinakamahusay na record sa NBA. At sa palagay ko, mga 3 araw lang matapos ang rookie camp, na-realize ko, teka lang, wala pala to. Kaya kong makipagsabayan sa liga na to at kaya kong dominahin ang ligang ito.
Sa average na 21.3 puntos, 10.4 rebounds, 4.5 assists, at 1.7 steals kada laro sa buong season, napili si Larry sa All-Star team. Napabilang din siya sa All-NBA First Team, nagtapos bilang ika-4 sa MVP voting, at nanalo bilang Rookie of the Year laban kay Magic Johnson. Pero sa Eastern Conference Finals, masyadong malakas ang 76ers ni Julius Erving at sinira nila ang dapat sanang championship showdown ni Bird at Magic. At noong 1981 season, si Magic naman ang nabigong umabot sa finals laban kay Bird. Sa pagdating ni Kevin McHale at Robert Parrish na nakuha sa isang trade na tinawag na The Steal of the Century, nabuo ng Celtics ang isa sa pinakamalalakas na frontcourt sa kasaysayan ng NBA. Ang isa sa pinakamagandang nangyari sa aking ikalawang taon, nakuha namin sina Robert Parrish at Kevin McHale. Hindi namin alam kung paano sila mag-fit, pero napakaganda ng naging pagsasama namin. Nanalo ang Boston ng 62 laro sa regular season, nagtapos si Bird bilang runner-up sa MVP sa likod ni Dr. J sa playoffs, nilampaso nila ang Chicago, pagkatapos ay bumawi laban sa Sixers sa isa sa pinaka-exciting na serye sa kasaysayan, kung saan 5 sa 7 laro ay nagdesisyon sa huling tira. At matapos nilang manalo sa Game 7 ng 1 puntos lang, hinarap ng Boston ang Houston Rockets sa NBA Finals. Hindi naging maganda ang shooting ni Bird sa serye. 42% lang ang kanyang field goal at nag-average siya ng 15 puntos kada laro. Pero nag-average din siya ng 15 rebounds, 7 assists at 2 steals at napanalunan niya ang kanyang unang NBA championship sa ikalawang taon pa lang niya sa liga. Boston Celtics have won the World Championship in 1981. Si Cedric Maxwell ang tinanghal na Finals MVP dahil mas mataas ang kanyang average na puntos kaysa kay Larry, pero walang duda kung sino talaga ang pinakamagaling na manlalaro sa Celtics. Pagkatapos naming manalo ng championship noong 1981, pakiramdam ko sapat na ang lakas ng team namin para magsimula ng isang legacy at manalo pa ng maraming kampeonato. Sa susunod na 2 taon, lalo pang tumaas ang mga numero ni Bird at nagtapos siyang pangalawa sa MVP voting sa parehong season. Noong 1983, pumangatlo siya sa botohan para sa Defensive Player of the Year sa kabila ng reputasyon niyang mabagal at hindi athletic. Pero kahit magaling ang ipinakita ni Bird at papataas ang laro ni Kevin McHale, si Celtics natalo sa Sixers sa 1982 Conference Finals at winalis ng Milwaukee sa 1983. Dahil sa pait ng pagkatalo, nagbitiw si Coach Fitch at pinalitan siya ni Casey Jones, isang 8 beses na kampeon bilang manlalaro noong panahon ni Bill Russell. At sa bagong coach, dagdag na mahusay na shooter na si Danny Ainge at matinding depensa mula sa veteranong point guard na si Dennis Johnson. Unti-unting bumangon ang Celtics. Noong 1984, nagtala si Bird ng career high sa puntos at assists na may 24.2 puntos at 6.6 assists kada laro, kasama ang 10 rebounds. Pinangunahan din ni Larry ang liga sa free throw percentage, nakapasok sa All-Defense Second Team at matapos ang 3 sunod na taon na pumangalawa sa MVP voting, sa wakas ay tinanghal siyang MVP ng liga. Sa playoffs, pinakamagandang basketball ang nilalaro ni Bird sa kanyang career. Lampas 50% ang shooting sa bawat serye at regular na umiskor ng 30 puntos at double-digit assists. Matapos nilang lampasan ang Washington at New York, tinalo nila ang Bucks sa 5 laro bilang ganti sa pagkatalo noong nakaraang season at muling pumasok sa NBA Finals laban sa pinakamatandang karibal ni Bird, si Magic Johnson. Ang makalaban si Magic, oo, yan ang matagal ko nang pinapangarap mula pa noong natalo niya kami sa kolehiyo. Sa isang seryeng matindi ang labanan, umabot sa 7 laro bago malaman ng kampyon at sa huling laro ng season, parehong hirap si Larry at Magic sa shooting. Naalala ko, hindi talaga namin masyadong naipasok ang bola, pero naglaro kami ng matindi, nakuha namin lahat ng loose balls,
Ginawa namin ang lahat ng kailangang gawin para manalo. Mas kalmado ang Celtics sa dulo at nanalo sila ng 111-102 para sa panibagong championship parade sa Boston. At sa average na 27 puntos, 14 rebounds, 4 assists at 2 steals kada laro, itinanghal si Bird bilang Finals MVP. Sa sumunod na season, muli siyang naging MVP at muling nagharap ang Celtics at Lakers sa Finals. Pero sa pagkakataong ito, sina Magic at ang Lakers ang nanalo at si Kareem ang naging Finals MVP. Para sa 1986 season, ipinalit si Cedric Maxwell kay Bill Walton, isang dating MVP center na hirap sa kalusugan. Pero nagbunga ang sugal at nagningning si Walton sa papel niyang sixth man, habang nilaro ng Celtics ang isa sa pinakamahusay na season sa kasaysayan ng franchise. Nagtapos sila na may 67 panalo at 15 talo at kasama ang playoffs, isang beses lang silang natalo sa Boston Garden, 50 panalo at 1 talo sa home court. Si Larry ay nasa tuktok ng kanyang basketball career, may average na 26 puntos, 10 rebounds, 7 assists, 2 steals at halos 50-40-90 sa shooting. Sa haba ng regular season, madalas mainip si Larry at naghahanap ng dagdag na hamon para magkaroon ng motibasyon. At bago ang laro kontra Portland noong Pebrero, ginulat ni Bird ang kanyang teammates at mga mamamahayag sa pagsasabing maglalaro siya gamit lang ang kanyang kaliwang kamay. At kahit halos hindi niya ginamit ang kanang kamay, nagtapos siya ng 47 puntos, 14 rebounds at 11 assists, kabilang ang game-tying shot sa regulation at game winner sa overtime. Tanda ko pa yung laro. Pilit nila akong pinapakanan para matulungan pero hindi sila dumadating agad. May mga tira ako na nasa 5-6 talampakan gamit ang kaliwang kamay. Mas komportable pa nga ako noon sa kaliwa kaysa sa kanan. At nang maka-score ako ng ilan, tuloy-tuloy na. Isa ito sa pinakakamangha-manghang laro sa buong career niya, kapantay ng kanyang career high na 60 puntos noong 1985 laban sa Atlanta. Sunod-sunod ang tirang imposible ni Larry mula sa kaliwat kanan at sobrang mainit siya sa laro, kaya tumayot nag-cheer pa ang bench ng Hawks na pinagmulta tuloy ng kanilang coach. Ipinapaalam ng announcer sa akin bawat puntos na nai-score ko, kaya pumalo siya ng 48, 50, 52. At nang umabot sa ganong bilang sa loob ng 3 o 4 na minutong natitira, naisip kong itodo na para makuha ang 60 at yun nga ang ginawa ko. Noong 1986, nakatanggap si Bird ng 73 sa 78 na first place votes para sa MVP award, kaya siya ang naging ikatlong manlalaro na nanalo ng MVP sa 3 sunod na taon. 2 lang ang ibang manlalaro na nanalo ng regular season MVP award sa 3 sunod na pagkakataon gaya ni Bird, sina Bill Russell at Wilt Chamberlain. At sa 1986 playoffs, dinomina ng Celtics ang silangan, winalis si Jordan at ang Bulls, tinalo si Dominique at ang Hawks sa 5 laro, at saka winalis ulit ang Bucks para makapasok sa 2 sunod na NBA Finals, ngayon laban sa Houston Rockets. At kahit na ang Twin Towers ng Houston na sina Ralph Sampson at Hakeem Olajuwon ang nagdala ng mas malaking hamon para sa Celtics, walang sino man ang nakapigil kay Larry. Sa average na 24 puntos, 9.7 rebounds at 9.5 assists, 2 rebound at 3 assist na lang ay triple-double na sana ang finals average ni Larry, at nakuha niya muli ang Finals MVP habang kinuha ng Celtics ang kampeonato sa loob ng 6 na laro. Noong 1987, naging unang manlalaro si Bird na may 50-40-90 shooting sa buong season at nag-average ng 28 puntos, 9 rebounds at 8 assists kada laro. Pero kahit nasa tuktok pa rin si Larry, bumaba ang performance ng Celtics. Bago magsimula ang season, namatay sa trahedya ang kanilang number 2 overall pick, na si Len Bias matapos ang draft. At maraming injury ang tumama sa kanila buong season at playoffs. Ako na yata ang pinakamalusog sa buong team, pero hindi rin yun gaano kahalaga. Medyo maayos ang pakiramdam ko.
Alam ko si Robert may ankle injury at si Kevin nabalian ng paa. Si Danny naman may problema sa balakang, kaya para lang makapasok kami sa finals ay malaking bagay na. Pero andun pa rin si Larry na pinilit isampa ang Celtics sa ika-4 nilang sunod na finals matapos ang isa sa pinaka-memorable na sandali sa kanyang karera nang maagaw niya ang bola kay Isaiah Thomas sa Game 5 ng Eastern Finals. At parang slow motion ang lahat, parang lumulutang pa nga ang bola sa ere. Hindi ko nga siya nakita. Now there's a steal by Bird. Underneath the DJ, At sa finals, muli na namang nagharap ang Boston at LA sa ikatlong pagkakataon sa loob ng 4 na taon. Pero ngayon, mas malusog at mas nakapahinga ang Lakers at kapos ang Celtics sa enerhiya para pigilan ang mabilis na opensa ng Showtime. Nag-deliver si Bird ng 24 puntos, 10 rebounds at 5 assists sa serye pero hindi iyon sapat at muling nanaig si Magic laban sa kanya. Sa sumunod na taon, nagtala si Bird ng pinakamabigat na istatistika sa kanyang karera. Nag-average siya ng 30 puntos, 9 rebounds at 6 assists at muli siyang nag-50-40-90 sa shooting. Pinapatunayang siya ang pinakamahusay na shooter noong panahong iyon. Sa kasamaang palad para kay Larry at sa Celtics, natalo sila sa Conference Finals laban sa Detroit at ang 1988 season ang naging huling pag-asa ng Big Three ng Celtics, sina Bird, McHale at Parrish na makalaban para sa titulo. Halos buong 1989 season ay hindi nakalaro si Bird dahil sa pabalik-balik na injury sa likod at ilang operasyon para tanggalin ang bone spurs sa kanyang mga paa. Una niyang na-injury ang kanyang likod noong off-season ng 1985 matapos niyang pasyahang gawin ng mag-isa ang driveway ng bahay ng kanyang ina. Nagdesisyon si Larry na siya na mismo ang gumawa. Ito na nga si Larry Bird, isang superstar, pero nandoon siya, literal na sinasaktan ng sarili kakabuhat ng graba. Buong araw siyang nagsako at nagsaboy ng graba na naging sanhi ng pagkasira ng kanyang likod at pagkakamisalain ng kanyang spine. He had lost the structural stability in his spine, so it would slip into abnormal positions to try and lock itself to get an artificial stability. That's like getting your finger stuck in a door and somebody's still pushing on the door. Isa na siyang milyonaryo noon at kaya naman niyang bayaran ang ibang tao para gawin ito, pero gusto ni Larry ang pisikal na trabaho at nais niyang tumulong sa kanyang ina gamit ang sarili niyang mga kamay. At ang pagbabayad ng ibang tao para sa isang bagay na kaya naman niyang gawin ay hindi estilo ni Larry. Hindi ko naman talaga kailangang may magpalaki ng ego ko. Kapag nasa Boston ako, gusto ko lang kumain, bayaran ang bill ko, at umalis agad. Sa French Lick, wala akong problema, at kaya ako palaging bumabalik doon. Ganoon din sa mga mamahaling kotse, tulad ng Mercedes at iba pa. Hindi ko talaga makita ang saysay ng paggastos ng $50,000 or $60,000 sa kotse, kung ang bahay namin noong lumalaki ako ay nagkakahalaga lang ng $10,000. Hindi ko talaga kayang bilhin yan at hindi rin talaga ako nahilig sa mga damit. Hindi ko talaga sila kinahumalingan. Sinusuot ko lang kung saan ako komportable. Isusuot ko kahit ano, basta libre. At dahil sa injury sa likod niya, dapat ay nagretiro na si Larry noong 88. Pero ang alaala noong siya'y 14 na taong gulang pa lang at nagtrabaho ang kanyang ama kahit na mamaga ang paa nito ay nanatili sa isipan niya. At ipinagpatuloy ni Larry ang paglalaro kahit masakit. Para sa akin, sobrang saya ko na nakarating ako sa NBA at nagtagumpay. Ayokong sirain ng maliit na injury ang buong season ko, kaya pinilit kong maglaro kahit may mga iniindang sakit. Simula noong 1988, kailangang ayusin ang kanyang spine bago ang bawat laro para lang makalaro siya. Sobrang lala ng injury niya kaya kadalasan kailangan niyang humiga ng ilang oras, bago o kahit habang naglalaro, na umaabot hanggang 4 na oras sa isang araw para lang makapag-stretching.
At kahit halos hindi na siya makalakad, nag-a-average pa rin si Larry ng 21 puntos, 9 rebounds at 7 assists sa huling 3 season ng kanyang karera. Tinawag siyang Larry the Legend dahil sa kanyang pangingibabaw sa court, sa tiwala sa sarili at sa walang tigil niyang trash talk. Pumapasok siya sa locker room bago ang 3-point contest at tinatanong ang iba, sino sa inyo ang magiging pangalawa? Everybody's looking at me, I go, who's coming in second? And nobody said a word. I thought maybe they thought I was joking, but maybe they thought I was serious. But, well, then I had to go out and win it. Sa totoo lang, totoo ang sinabi ko. Alam kong ako ang mananalo sa contest. At tinalo niya sila nang hindi man lang inalis ang jacket, alamat. Sinasabihan ang mga kalaban kung saan siya pupunta, ilang dribble ang gagawin, at ginagawa niya ito ng eksakto, shoot sa mukha nila, alamat. Every time he was about to make a move, he told him what he was going to do. 1 dribble, pull up, going left, off glass. Fuck it. At alam mo bang buong karera ni Bird ay may dislocated na daliri? Ang kanang hintuturo niya ay nasira noong huling season niya sa Indiana State. Pero gaya ng dati, hinila lang ni Larry ang daliri, ibinalik sa lugar, at nagpatuloy sa laro kahit masakit. Kailangan niyang baguhin ng kaunti ang shooting form niya dahil sa daliri, at ayon sa kanya, mas magaling siyang shooter noong college. At sinusuportahan ito ng stats, 53% sa college kumpara sa 49.6% sa NBA. At kahit na may reputasyon siyang trash talker at minsang palaaway, sinasabi ng mga nakakakilala kay Larry na mas mabuting tao siya kaysa manlalaro. Noong nanalo ang Celtics ng championship noong 1984, nilapitan ni Bird si Red Auerbach at sinabi, "Gusto kong bumili ng singsing para kay Walter," isang dating equipment manager na pumanaw noong 1985. Walang ibang player ang nakaisip ng ganoon, sabi ni Auerbach. At sa laro laban sa Utah Jazz noong 1985, isang steal na lang ang kulang niya para sa isang quadruple-double, isang bagay na si Nate Thurmond pa lang ang nakakagawa noon, pero pinili niyang huwag na bumalik sa laro at manatili sa bench. Wala sa akin ang makuha ng quadruple-double. Ibig kong sabihin, kung lamang ka na ng 25 o 30 puntos para lang sa isang steal, parang walang saysay. Tama na ang ginawa kong pinsala. At yan ang perpektong halimbawa ng dalawang muka ni Larry Bird. Sa isang banda, isa siyang sobrang kumpiyansang kalaban na wawasakin ang kaluluwa mo sa court. Pero siya rin ay isang simpleng probinsyanong dating nangongolekta ng basura sa French Lick at naniniwalang mali ang bumili ng mamahaling sasakyan. Sabi ko nga, lumaki ako sa French Lick at hindi ako lumayo doon. Kaya, yun lang talaga ang kilala ko. Hindi naman dahil sa tingin ko ito ang pinakamagandang bayan, pero ito ang bayan ko. Dito ang pamilya at mga kaibigan ko, kaya mahalaga ito sa akin. Salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo ang video na ito, may isa pa kaming handog para sa iyo dito mismo. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.